Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pagdalo at pagsalita ni retired Major General Felizardo Simoy doon sa EDSA Rally. Member siya ng PMA of Class 1977. Isa siyang intelligence officer at isang army engineer. Naging brigade commander siya ng isa sa mga engineering brigade natin. Hindi ko siya personal na nakasama sa isang unit, but naririnig ko na siya. Maganda yung kanyang integrity, character, everything. Kasi marami siyang classmates sa class 1977 na mga nakasama ko at mataas ang credibility ni General Simoy among the men and women in uniform. Okay, so pakinggan natin yung kanyang pagsasalita sa EDSA at bigyan natin ng reaksyon. Major General Felizardo Simoy of the Armed Forces of the Philippines at ngayon naninindigan para sa katotohanan dito sa EDSA Shrine. Nandito ako dahil nababahala na ako. Nababahala. Dahil narinig ko na naman ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Yan po. Kahit si VP Sara, umangal na siya dyan. Kasi ang gagamitin ata na batas laban sa kanya is yung anti-terrorism law. Terorista na ba ang ating Vice President? Grabe. Sino ang among the top government officials ang direkta, focus, walang katakot-takot na nagpapahayag laban sa mga terorista? Walang iba kundi si VP Sara. May statement siya noon na pulbusin ang mga terorista. Tapang siya eh. Yung iba tahimik. Yung iba nga nakikipagkutsaba. Tapos gagamitin ngayon yung anti-terrorism law laban kay VP Sara. Ito na. Ito yung sinasabi ni General Simoy na maling interpretasyon o maling pagpatupad ng batas. Ano ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalanganan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Sino ang tamang sumusunod sa batas? At ang hindi sumusunod sa batas ay babagay ng karamihan sa amin. Naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ngayon naninindigan para sa katotohanan dito sa EDSA Shrine. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig. Yung mga kasama namin na retired na ay
ay dapat nasusundin ng magpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babagay ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices, ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yan lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni Retired Major General Felizardo Simoy ng Armed Forces of the Philippines. Dumami na po tayo, mga kababayan. Okay, narinig ko na rin minsan si General Simoy na nagsalita sa isang rally, I think sa Liwasang Bonifacio. Ang kanyang sinabi lang is yung panahon niya as intelligence officer, kasi na-assign siya sa ISAP. Kaguluhan pa noon ng Davao City at nasaksihan niya yung grabing kaguluhan sa Davao nung wala pa ang isang Mayor Rodrigo Roa Duterte. At siya, sabi niya, nasaksihan niya yung ano ang mga ginawa noon ni Mayor Duterte sa Davao, paano ito naging pundasyon yung Duterte style of leadership sa Davao. Sabi niya, kitang-kita niya na tumahimik ang Davao, umasenso ang Davao dahil sa pamamahala ng isang Mayor Rodrigo Roa Duterte. Experience niya yun. Kaya siya ngayon sumusuporta sa mga Duterte kasi naranasan niya. Basing promise experience. Okay. May isa pa akong nabasang post niya. Kasi engineer ito eh. Yung may project somewhere in Leyte, I think, kalsada ata yun. I don't know how many kilometers lang. Kine-question niya yung billions na pundo. Sabi niya, sobra na yan. Alam ko kung magkano ang dapat na magastos sa per kilometer of highway. So, kasi billions. Nakalimutan ko na yung ano eh. Merong controversial na project dyan sa Leyte, I think, Tacloban, parang bypass road. Billions ang ano. Kaya hindi sila nakaligtas sa pagpuna nitong engineer officer na ito na ulitin ko, yung reputasyon ni Major General Simoy sa serbisyo is napakataas. Tingnan mo kung magsalita siya, malumanay lang. Tapos kung magsalita, konti lang, hindi masyadong ano. Kailang kung gawa talagang ano. Salamat sir, Major General Simoy sa iyong pagpapahayag sa iyong karanasan. At ako, sang-ayon ako na yung anti-terrorism law para sa kalaban ng bansa. Ang tanong, si VP Sara, kalaban ba ng bansa o kalaban lang nila sa politika? Paano naging kalaban ng bansa isang vice presidente na binutuhan ng 32.3 million Pilipinos? So, sana naman tumigil na itong kaguluhan sa politika na ito na
lalo lang nagdi-divide sa sambayan ng Pilipino at ang kawawa ang buong bansa. Sana matigil na ito.